Okay, simulan na natin. Welcome sa explainer natin ngayon kung saan bubuksan natin ang isang napakalaking bahagi ng ating pre-kolonyal na kasaysayan. Alam nyo, madalas kasi nating iniisip na ang history natin parang nagsimula lang nung biglang may dumating na mga dayuhang barko sa Pilipinas, di ba? Pero ang pag-uusapan natin ngayon, grabe, magpapabago to sa tingin nyo sa tunay na yaman at lakas ng mga sinaunang Pilipino. Didiretso tayo ngayon sa mga kabundukan ng Panay para himayin ang isang kwentong pilit na ibinaon sa loob ng daan-daang taon. Kaya, para sa ating mga kaalamat dyan, lalo na yung mga mahilig sa history at mythology, natanungin na ba sa sarili nyo, meron ba tayong sariling Iliad? Kasi pamilyar tayo sa mga kwento ng Greece, sa mga astig na Diyos ng Norse mythology, pero paano naman tayo? Ang ating mga ninuno ba, may mga kwento rin ng kabayanihan na pwedeng itapat sa kanila? Ang sagot dyan ay isang napakalaking oo. Meron tayong mga mandiringmang, may mga agimat, at mga epic na laban na umaabot mula sa kailaliman ng dagat hanggang sa kaitaasan ng langit. 28. Gusto kong isipin nyo sandali kung ano yung ibig sabihin ng numerong to. Kasi inabot ng eksaktong 28 oras bago matapos awitin ang buong epiko ng Hinilawod. Literal na mahigit isang buong araw ng walang patid na pagkukwento tungkol sa tatlong magkakapatid na semi-divine at sa mga epic nilang pakikipagsapalaran. Hindi lang to basta simpleng kwento-kwento. Isa tong napakalawak na universo ng mitolohiya na orihinal na atin. Unang bahagi, pag-ibig, baha at sumpa. Dito magsisimula ang buong kwento natin. Kasi ganito yan, nagsimula ang lahat sa isang ipinagbabawal na pag-ibig. Pinili ng Diyosa ng langit na si Alonsina na pakasal ng isang mortal na nangangalang Paubari. Siyempre, dahil dyan, umapaw ang galit ng ibang mga Diyos. Para parusahan sila, nagpadala ang mga Diyos ng isang napakalaking baha para lipunin ang buong lahi ni Alonsina. Pero, spoiler alert, hindi sila nagtagumpay. Gamit ang talino at mahika ng isang babaylan, nakaligtas yung mag-asawa. At alam nyo ba kung anong naging bunga ng kaligtasan na yun? Ang pagsilang ng 3 dambuhalang magkakapatid na lalaki na handang-handa sumabak sa bakbakan. Ikalawang bahagi, Labaw Donggon, ang bayaning may kahinaan. Dito na tayo papasok sa kwento ng panganay na kapatid. Si Labaw Donggon, siya talaga yung ultimate symbol ng pisikal na lakas. Hinarap niya yung pinakamatinding kalaban, si Saragnayan, na siyang Panginoon ng kadiliman at tumagal ng ilang taon yung laban nila. Katibayan yan nang hindi kapanipaniwalang power niya, pero eto yung catch. Sa kabila ng pagiging parang Diyos niya, sa huli, nakaranas siya ng nakakagulat na pagkatalo at ikinulong pa nga siya sa ilalim ng mismong bahay ni Saragnayan. Ang ganda ng mensahe dito pinapakita niya na kahit ang mga pinakamalalakas nating bayani, may kahinaan din, tao pa rin. Ikatlong bahagi, Humadapnon at ang 7 taong tukso. Siyempre dahil nakulong yung panganay, hindi naman pwedeng manahimik lang yung pamilya, di ba? Pasok yung pangalawang kapatid na si Humadapnon. Kung lakas yung sa panganay, si Humadapnon naman yung perpektong representasyon ng katatagan. Sa paglalakbay niya, nakaharap niya tong tinatawag na tarangban. Imagine isang mahiwagang kuweba na puno ng mga magagandang babae na gagamitan ka ng gayuma para bitagin ka. Nakakatakot na trap, oo, pero isa rin tong napakalakas na metafora para sa mga malalalim na tukso at pagsubok na kailangan harapin ng isang tunay na leader. Tingnan niya yung naging journey niya. Nagsimula siyang nakasakay sa isang ginintuang bangka, nakipagpatintero sa mga dagat na puno ng halimaw, pero yung pinakamabigat talaga is nung matrap siya doon sa loob ng tarangban. At hindi lang yun saglit 7 mahabang taon siyang natrap doon. Nakalaya lang siya nung pinulungan siya ng mga tapat niya kasama. Real talk lang, isang magandang paalala to na minsan kahit ikaw pa yung pinakamatatag na pinuno, kailanganin mo pa rin ng tulong ng iba. Ika-4 na bahagi, Dumalalabdap, ang tagapaglikha ng isla. Ngayon, doon naman tayo sa bunso na may pinaka-epic na kwento ng katapangan. Hinarap ni Dumalalabdap si Uyutang. Ano tong Uyutang? Isipin nyo na lang, isang dambuhalang nilalang na mukhang paniki, 2 yung ulo, tapos nagbubuga pa ng apoy. Parang literal na nightmare fuel, di ba? Ang laban ng to, hindi na lang basta suntukan Isa tong epic na kaganapan na may kakayahang yumanig sa buong mundo. At ito talaga yung paborito kong part. Mind-blowing talaga yung imahinasyon ng mga ninuno natin. Kasi pagkatapos matalo yung halimaw na si Uyutang, sinasabi sa epiko na bawat patak ng dugo ng halimaw na bumagsak sa dagat, boom! Naging bagong isla. Grabe yung level ng mythology na to.
Literal na yung madugong labanan nila ang humubog sa heograpiya ng Visayas ayon sa alamat. Ikalimang bahagi, Sugidanon at ang ating pagkakakilanlan. Okay, slow down muna tayo ng konti kasi kailangan nating harapin ang isang seryosong fact. Kung ganito ka-epic at kayaman ang hinalawod, bakit ipinagbawal to ng napakahabang panahon noong panahon ng pananakop? Kasi ebidensya to eh. Pinatutunayan ng epikong to na bago pa man tayo sinasabing nadiskubre ng iba, mayroon na tayong sariling komplikadong sistemang espiritual, may malinaw tayong batas, at may sining at panitikan tayo na napakataas ng antas. Kumbaga buong-buo na yung pangkakakilanlan natin bago pa man may dumating na mga dayuhan. Kaya sobrang laki ng utang na loob natin sa mga sulod nun sa Panay. Kung hindi dahil sa kanila baka tuluyan ng naburato, sila yung naging matatapang na tagapangalaga ng kwentong to sa pamamagitan ng Sugidanon, yung sagrado at henerasyon hanggang henerasyong tradisyon ng pag-awit. Walang sawa nilang inawit at ipinasa to kaya umabot sa atin yung yaman ng kultura natin. At sa huli, napakahusay na ibinubuod ng tatlong salitang to ang lahat ng pinag-usapan natin. Kami ay dakila. Yan yung mensahe na umaalingaw-ngaw mula sa mga ninuno natin daan-daan taon na ang nakarating sa ating nayon. Ang hinulawod ay hindi lang kwento ng tapang at salamangka. Patunay ito ng walang hanggang kadakilaan ng lahing Pilipino. Kaya bago natin tapusin tong explainer natin for today, may iiwan akong tanong sa inyo. Kasi gusto kong malaman ang thoughts nyo. Sino sa tatlong magkakapatid ang sa tingin nyo ay may pinakaastig at pinakamakabuluhang kwento? Sila Baudonggon ba na nagpakitang ang lakas ay may kakambal na kahinaan? Si Humadapnon ba na hindi nagpatalo sa tukso kahit inabot ng 7 taon? O si Dumalabdap na walang takot na hinarap yung pinakamalalang halimaw? Pag-isipan nyo yan, kaalamat, at patuloy sana nating ipagmalaki ang napakayamang history natin. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.